Eto, weekly, magpapail na po ng mga kasong anti-korupsyon, administratibo, ang gagawin po ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Ang sinasabi niya kahit sino, dahil ang bilin daw sa kanya ng Pangulo, walang kaibigan, walang kamag-anak, kahit sino. Pag may ebidensya at involved sa graft and corruption, kasuhan. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Secretary Dizon ng DPWH sa tanong sa kanya ng mga mamamayan. Matay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said. But I think ito na lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Pero ayan o, yan ang kaabang-abang. At ako naniniwala po merong political will ngayon ang bagong secretary ng DPWH dahil merong basbas, merong order coming from the President Bongbong Marcos na walang kamag-anak, walang kaibigan. Kaya po kasi sumasagot si Secretary Dizon ng ganyang paliwanag. Mangyari kasi, inakusahan siya ni Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Lalawigan ng Cavite na kaibigan daw niya si Speaker Romualdez. Ayun ang issue. So sabi niya, kilala ko siya dahil speaker. Pero hindi ibig sabihin dahil kilala at speaker ay kung may mga pagbabasihan ay hindi pa pwedeng panagutin. Hindi po ganon. Mananagot daw. Ito kasi ang issue kung bakit ko madalas nang tinapik at sinasabi. Kung meron lang delikadesa, merong awa si speaker kay Pangulong Marcos na kanyang pinsan, preskasin po yan eh. Kasi si Pangulong Marcos na ang tinatamaan dito sa korupsyong nangyayari sa ating bansa. Although siya ang nag-expose nito, pero ang sipa nito sa kanya pa ring administrasyon dahil siya ang Pangulo. Ngayon, kaya ko sinasabi kung meron ng delikadesa, hindi pa ba sapat yung pinangalanan? Hindi ko sinabing guilty na sila. Pero 20 o 18 hanggang 20 ng congressman ang pinangalanan at natural walang aamin doon. Puro denial. Ngayon, ikaw ang Speaker of the House. Ikaw ang pinakamataas na posisyon na may hawak ng posisyon sa Kongreso. Delikadesa. Isalba mo ang pangalan ng Pangulo bilang kamag-anak. Hindi lang sa issue ng delikadesa dahil 20 o 18 congressman ang pinangalanan na di umano ay nakaalam sa pangungumisyon sa project, flood control project. Kung hindi sinabi rin nung Diskaya na ginamit, pwedeng totoo hindi, yung pangalan ni Speaker sa halagang 25% ang napupunta raw sa kanya. Sa Speaker of the House at saka Chairman ng Committee on Appropriation na kaibigan ni Speaker, walang kaduda-duda kaibigan yan, si Saldico, ngayon nasa Estados Unidos. Yan po ang issue, wala naman personalan dito. Kung walang issue, eh hindi naman dapat mabanggit si Speaker. Pero dahil siya po ang Speaker of the House, delikadesa, dapat siya mag-leave. Alam niyo kung tutuusin, delikado raw si PBBM pagka daw nawala si Speaker. Hindi po totoo yun. Alam niyo ba yung mga gusto maging Speaker dyan? Katulad ni Benitez, katulad po ni Tiangco, katulad ni Sandro Marcos. Paano naman magiging threat yan kay Pangulong Marcos? Si Sandro, kung ilalagay ng congressman na Speaker, anak ng Pangulo yan. Safe siya dyan. Kung si Tiangco ilalagay na Speaker, safe niya dahil ang asawa ni Tiangco, kamag-anak ng mga Marcos. Ang Benitez, baka hindi nyo alam. Ang Benitez family, ito ay third generation na yata itong Alpe Benitez ngayon ng Negros. Aba, ang mga Benitez po isa yan sa mga Marcos supporters nung dating Pangulong Marcos Sr. pa.
bago dumating ang Marcos Jr. Kaya kung Benitez, Tiangco, or Sandro Marcos, mas safe si Pangulo. Ang kinatatakot ng mga Marcos loyalists, pag nawala daw si Speaker Romualdez, baka ma-impeach si Pangulong Marcos. Hindi po mangyayari yun. Kasi majority ng mga congressman makukontrol pa rin ng kung sino magiging speaker dyan. Dahil hindi naman maglalagay ng speaker dyan nang hindi kaalyado ng Pangulo or malapit sa Pangulo or sabihin natin, pag walang basbas ang Pangulo, hindi rin magiging speaker. Diba? Hindi ko sinabing corrupt si Speaker Romualdez. Ang pinag-uusapan dito, delikadesa naman. Sirang-sira ang imahe ng Kongreso. Hindi mapalitan ang imahe yan hanggat ikaw nandyan. Dahil kontrolado mo, hindi pwedeng hindi mo alam ang insertion. Dahil ang insertion ay nangyari, sabi ni Tiangco, doon sa small committee. Hindi rin pwedeng hindi mo alam ang small committee. Dahil binubuo yan ng chairman ng committee ng operation, minority leader at majority leader. At kung sino pa. Na hindi naman ho kailang yan ay totoo dahil pinuntahan pa nga ni Escudero ilang beses yan para lang ho ma-check kung ano nangyayari. So, nandyan yung insertion eh. Nandyan ho yung ugat, isang sa mga ugat ng korupsyon. Maliban pa ho dun sa mga ibang project na pinakailaman ng di umano'y mga congressman at mga senador. Sa Senado, nagpalit na. Baka sakali makabalik at baka bawi ang masamang imahe. Dahil ngayon, Soto, Lacson, tandem na. Okay? Sa Kongreso, hindi pa eh. Ang nakakapagtaka eh. Hindi ba kayang ipaliwanag ni Speaker ang kanyang sarili at ang kanyang posisyon? Kumuha pa ng spokesman. Ibig sabihin, lalaban pa. Ang spokesman, kaibigan ko pa si Congressman Ace Barbers, former congressman ng Surigao del Norte. Kinuha pa galing Mindanao para lang maging spokesman. Bakit ka? Hindi naman kailangan ng spokesman ng Speaker. Speaker ka na nga eh. Bakit kukuha ka pa ng speaker o spokesman? Redanda na. Ano ba ang trabaho ng speaker? Ikaw ang maglilid ng Kongreso, ikaw yung speaker, ikaw yung lahat ng authority na sa iyo. Kumuha pa ng panibagong speaker, katumbas ng bagong spokesman. Okay, anong meron? Anong meron? Bakit yung speaker kailangan ng spokesman? Meron na nga House spokesman. Napakarami spokesman sa Congress. Si Abante, Princess Abante, spokesman ng Kongreso. Si Attorney Bocoy, spokesman ng prosecutors. Ngayon naglagay pa ng dating Congressman Barbers. Kaibigan ko si Congressman Barbers, sinuulit ko. Pero ano yan? Para saan niya? Kung ginawa ni Speaker delikadesa, mag-leave muna at ibigay sa Senior Deputy Speaker ang proseso ng investigasyon, hindi yan pagdududahan. Hindi eh. Sabi nga ng iba, by kapit to ko bakit ayaw umalis? Meron bang pinagtatakpan? At yun ang mabigat. Pag inisip ng mamamayan kung bakit ayaw umalis, may pinagtatakpan, ay problemang malaki yan. Hindi mawawala at hindi makakabawi ang masamang imahe ng mga congressman, hindi ko nilalahat, ng buong Kongreso, hanggat nandyan si Speaker. Kasi nasa ilalim niya administrasyon sa nakaraang 3 taon. Okay? Mga dati at kasalukuyang congressman, baka nadadamay dyan. So, Mr. Speaker, walang personalan. Delikadesa lang kailangan. Kung meron ka, gawin mo na. Pero kung wala, kawawa ang Kongreso. Mawawala ng tuluyan ng tiwala ang taong bayan sa inyo.